Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa ating mga nahukay na kayamanan, Yamashita treasures man o sasabihin natin ng mga Ophirian golds or Maharlikan ancestral gold. Kapag atin ito natagpuan by accident or talagang tinitreasure hunt natin, well, makinig tayo sa bidyong ito. Minsan pala ay pinagdebatihan ito sa Senado kung anong gawin ng gobyerno kung may mapulot o ma-treasure hunt ang mga treasure hunters na ginto sa lupain ng Pilipinas. So ito ang video. Ang kasaysayan ng Pilipinas, na madalas na tinatawag na lupain ng Ophir, ay naglalahad tulad ng isang tapiserya na hinabi sa mga sinulid na ginto at sagaan ng likas na yaman. Ang usapin ng pagmamay-ari ng mga artifacts ay mainit na tinalakay kamakailan sa Senado kung saan iminukahi ni Senador Robin Padilla, na sa halip na ibenta sa mga private collector bilhin na lang ito ng gobyerno. Wala po akong gustong tanongin. Meron po kasing pangyayari sa buhay ko na minsan pumunta ako sa isang auction. Ang mga tama kong bumibili, walang tiga-gobyerno. Ang bumibili doon puro nagtataka ako, private na tao. Bakit po ganun? Ano po kaya ang dahilan? Wala po bang budget ang gobyerno pambili? Yes, wala akong budget pangbili. Alam na hindi naman pwede i-buy and sell yung mga historical artifacts na to. It's perfectly legal to and sell them. What is regulated, sir, is their permanent export from the country. Okay, so minsan na rin ay naitanong ni Robin Hood Pwede. kung bakit hindi pwedeng bilhin ng gobyerno ang mga na-treasure hunt natin. Yan nga ang maganda sana. Kung gobyerno mismo ang bibili ng ating nakuhang mga kayamanan sa ating pag-treasure hunt or sa paghanap nito or by accident or kung napulot lang sa katulad nung napulot sa mga rivers or sapa sa may tabing dagat. Kapag ganyan na sana ang gobyerno ay tutulong sa ating mga treasure hunters na bibilhin ito para meron tayong legal basis ng ating kayamanan. Meron tayong record kung saan tayo o bakit tayo yumaman. Ngayon, ang problema kasi hindi bibili ng gobyerno. Kukunin lang sa'yo, sabi nga isusurinder daw natin kung meron tayong mahukay. Ay naku, katurpihan yan. Papayag ba kayo na gumastos tayo sa paghukay, naputpud na yung kamay natin, butas na yung bulsa natin sa kagagastos sa paghukay ng mga yan, sa pagfinance. Tapos pag makuha ba ay susurinder lang sa gobyerno. Yan ang hindi iniisip ng gobyerno na namuhunan din tayong mga treasure hunters dyan. Kaya dapat bilhin yan sa tamang presyo para hindi na natin ibenta pa sa labas sa mga collectors, kasi ang mga collectors ay patas sila kung bumili. Alam nila ang kalakalan, ang presyo sa market ng mga ginto, historical man o Yamashita, ay alam nila kung ano ang dapat ibigay sa nakakuha. Hindi katulad sa gobyerno na parang hijack, hold up ang ginagawa. Walang ibibigay sa iyo, maniwala ka. Huwag nyo nang isurrender yan kung meron kayong napulot. Kasi ang yayaman yan ang tumanggap. Baka nga hindi pa yan ideklara na meron kang nakuha, baka itago lang yan. Kung doon nyo surrender sa museum, itatago lang yan ng bibigyan nyo. Or kung saan man, sigurado. Di ba? Anong masabi nyo dyan mga katiyats? Ibibigay nyo ba sa gobyerno kapag meron kayong napulot na treasure hunt or aksidenteng natagpo ang mga ginto na matagal nang nakabaon sa lupa na walang nagmay-ari kundi ang ating mga ninuno pa noon? Kanino mo ba ibigay yan? Yan ay bigay na sa iyo ng Diyos. Kasi sabi nga sa Jeremiah ay bibigyan tayo ng Diyos ng mga ginto. Ganon din sa Isaiah, sinasabi sa Isaiah 45 na bibigyan tayo ng mga ginto ng Diyos. Mga ginto na galing sa ilalim ng lupa, galing sa madilim na lugar. Ibibigay niya sa atin kapag nagustuhan tayo. Yan ang totoo. Kapag may napulot tayo, atin na yan kasi walang nagmay-ari niyan kasi century old or 1,000 years old na ang mga gintong yan. Di bali kung sa kapitbahay mo yan nahulog tapos
nakita mo na sa kanya yan, di isuli mo. Pero kung matagal na, para lang sa akin to kasi kung isurrender natin yan, wala talagang may balik sa atin. Para tayong gago niyan, di ba mga katiats? Patuloy natin panoorin ng video. Ito yung paliwanag ni Jeremy Roberts Barn ng National Museum kung bakit hindi makabili ang gobyerno. Doon sa sinabi ni Padilla na bakit hindi natin mabili ng gobyerno ang mga napulot o na treasure hunt ng mga ginto. Nagtataka ako, private na tao. Bakit po ganun? Ano po kaya ang dahilan? Wala po bang budget ang gobyerno pambili? Yes, wala hong budget pangbili. Alam na hindi naman pwede i-buy and sell yung mga historical artifacts na to. It's perfectly legal to sell them. What is regulated, sir, is their permanent export from the country. Ayan. Naman, sinabi naman pala ni Barnes na pwedeng ibenta yan legally. Pero hindi pwedeng i-export o ilabas natin. Hindi natin pwedeng ibenta sa labas. Ayun. Kasi dapat dito lang yan sa Pilipinas. At kung may mga private collectors man, katulad ng Ayala Museum, mga private collector yan ng mga Luksin at Ayala, ay nabili nila yung ginto ni Mang Berto sa Surigao. Yung Surigao Gold, nabili yun ng Ayala Museum, ng mga Luksins at Ayala. Ayun ay mga private collector, kaya meron lang silang ginawang itong museum para ma-display. Pero actually, pwede nilang ibenta yan dubli-dubli kasi mura lang yan ang nabili nila noon, yung Surigao Treasures. Yun ang pinakamalaking ginto na nandyan ngayon sa Ayala Museum. Hindi nga natin alam, baka mga replika na lang ang meron dyan. Sa palagay ko, replika na lang yan. At ang tunay ay talagang naibinta na ng bilyon-bilyon. Mahal na mahal yun kasi historical gold. Okay, so ayan, mga katiats, anong gagawin nyo kapag nakapulot kayo? Kayo ba'y mabait talaga na tao na ibibigay nyo sa gobyerno ang ginto? Kahit na naghihirap ka, wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang pera sa bangko, lahat namang ng tao ngayon naghihirap, pati nga milyonaryo ay naghihirap pa rin sila ngayon. Kaya kung kayo ang makapulot niyan, grasya na yan, binigay sa inyo, ibigay nyo ba sa gobyerno? Ayan, comment nyo lang sa ating comment section down below ang inyong mga saloobin tungkol sa ating mga treasure hunting. Ayon kay Dr. Malvar, kinokontrol ng mga gobyerno ang mga paghuhukay at natatagpuan na kayamanan o tinatawag na treasure hunters. Ito yung masakit. Kinokontrol ang mga treasure hunters, pero ang nagmimina ng, katulad dito sa Surigao, ang laki-laki ng area na minimina sa norte at sa sur, may control ba yan? Sirang-siraan na ang mga bundok. Tapos yung mga treasure hunter, ang liit-liit lang naman ang hinukay niyan. At pwede lang naman i-backfill yung lupa. Pero yung bundok na sinira nyo ng mga big time na nagmimina, mga Koreans, Chinese at Japanese, diyan sa boundary ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, diyan sa may Claver, sa Tag-Anito, yan ang pinakamalaking mina dito sa Surigao. Kalbo na ang mga kabundukan, pulang-pula na, at yung mataas na bundok ngayon flat na. Ngayon, bakit walang kontrol yan? Tapos ang mga treasure hunter ay kinukontrol. Ay pahuli ka pa. Naku, kukunin sa'yo sa pilitan yung treasures. Kapag intentional mo daw na hinukay ang treasure at natagpuan mo, bawal daw yan, sabi sa batas ng gobyerno. Dapat daw napulot mo lang yan. And then kung isuli mo yan sa gobyerno kasi napulot mo, ay may reward ka. Ngayon ang reward mo ay hindi katumbas sa halaga ng ginto mo. Saan mo yan ibibenta, di ba? Isang la mo na lang yan doon sa pawn shop, mas malaki pa. Kaya yan ang sa gobyerno, imbis na tutulong sa mga tao, sa mga treasure hunters, inaagaw pa. Sa treasure hunters ang nakuhang ginto. Ito ang masaklap.
Kasi kung pangingisda ang ating pag-usapan, pareho lang tayong nangingisda. Yung huli ko, huli ko. Yung huli nyo, sa inyo yan. Ang huli ng gobyerno na isda, sa gobyerno yan. Dapat mangisda ng patas, hindi yung nakuha ni Pedro ay kuhain ni Juan. Ang nakuha ni Juan ay kukunin ni Mario. Ay nako. Kaya kung kayo'y mag-treasure hunt, ingat lang kayo at huwag masyadong maingay kung anong mga nangyayari sa inyong mga paghuhukay. Dahil na rin daw sa mga nasisirang mga likas yaman ng bansa at mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta nito sa labas ng bansa. Ngunit, wala itong kontrol dahil karamihan sa mga nakakahanap ay diretsyo na sa mga sanlaan o bentahan, na may kaugnayan at koneksyon pagdating sa mga nahahanap at natatagpuan na importanteng bagay. Ayon naman sa mga arkeologo, ang cultural treasure ay dapat isurrender sa National Museum o sa Archaeological Studies Program. Ayan, yung archaeological or historical gold, dapat isurrender mo. Ay nako. Yan ang sabi ko na binigay na ng Diyos yan. At kung isurrender mo yan, ay baka kahit piso, wala kang matanggap dyan. Alam nyo naman, di ba? Ang daming buhaya sa diyan sa gobyerno. Ginto ang pag-usapan, maraming namamatay diyan, maraming nagpatayan diyan. Kasi hindi lang 1 million ang halaga niyan. Kapag nakapulot ka ng mga ganyan, historical, talagang malaking yan halaga. Kaya payo ko sa inyo, kung historical man yan, itago nyo na lang. At sa takdang panahon na mayroon talagang bibili. Hindi naman ako diyan sa atin yan, pero ang sa akin lang ay dapat kung sino man ang nakakuha niyan ay mayroong ibigay na katumbas na halaga sa kanyang napulot. Kahit na halaga lang ng gold, hindi yung historical gold, kasi ang historical gold mas mahal yan kaysa gold kasi mayroong history. Kaya yan ang dapat ang baguhin ng gobyerno, yung mga batas na yan, na kapag may nakapulot ng historical gold or nakahukay, ibigay na sa gobyerno kasi bibilhin yan ng eksaktong halaga. Eksaktong halaga. Dapat ang ibigay ng gobyerno sa mga treasure hunters, hindi yung kukunin lang or isurrender lang. Tapos bigyan ka lang ng pang-taxi pag-uwi. Kalukuhan. Di ba mga katiyats? Patuloy tayo. Dahil may batas na dapat sundin kung may nahahanap o natatagpuan na mga antik na mga bagay. Dahil meron tayong obligasyon bilang nakadiscover na i-turn over ito sa local authorities. Ay nako, obligasyon. Ang obligasyon ng local authorities ay dapat mag-finance sila sa treasure hunters para makakuha ng mga ganyan. Tapos bilhin ng tamang halaga. Example, bilhin nila ng per gramo. Sabihin natin 3,000 ngayon. 3,000 ang per gram ng ginto. Historical yan, mas mahal yan. Pero okay na kahit bilhin yan ng per gramo lang ng equivalent sa halaga ngayon, okay na yan kaysa isurrender yan. Alam nyo na kung isurrender yan, paano na ang ating mga pangarap? Magtayo ng magandang bahay, bibili ng kutse, makapag-impok sa bangko, makapagbigay sa ating nangangailangan ng mga kapitbahay, mag-donate sa charity, yung mga ganyan, tutulong sa ating mga pamilya, sa kapatid, sa community. Yan ang maganda kapag nakapulot tayo. Merong pupuntahan ang pera at wag nyo naman yan, yung itago lang na walang kabuluhan. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo ay kukupas, lilipas at mawawala. Katulad ng tao. Hanggang sa muli mga katiyats, sana ay meron tayong nakuhang kunting aral sa episode na ito. Paalam na, ingat kayong lahat.